buong mundo ngayon ay nagkakagulo. May matinding hakbang ang bansang Amerika na ikinagulat ng lahat ng mga tao sa buong mundo na posibleng magdulot ng pagbagsak ng ekonomiya ng maraming mga bansa. Ano itong nakakagulat ngayon na ginawa ni Donald Trump? Bakit ang world leaders ay nayayanig? Hello, what's up mga sangkit? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang malaking usapin na sumabog po sa buong mundo. Ito ay ang malaking hakbang ng bansang Amerika. Ang pakikipagdigma pagdating po sa mga produkto ng iba't ibang mga bansa na posibleng magdulot ng collapse sa ekonomiya ng maraming mga bansa. Ano na ang nangyayari sa ating mundo? Bakit nagkakagulo dahil kay Donald Trump? Sabog-sabog mga sangkay ang mga balitaan ngayon. Pinag-uusapan po itong desisyon ngayon ni Donald Trump na pagpapataw po ng taripa sa maraming mga bansa. At dito mga sangkay, wala pong pinalampas si Donald Trump ng mga bansa, kakampi man o hindi. Pinatawan po ng mga matataas na taripa. Ang pagpapataw ng taripa o pagpapataw ng buwis mga sangkay ay natural na ginagawa ng isang bansa para po sa mga pumapasok na mga produkto galing sa ibang bansa na nagsusupply kagaya po sa bansang Amerika. Ang kalakalang ito ay normal na nangyayari sa iba't ibang mga bansa, maging sa unang panahon nagaganap na po ito. Natural na mayroon pong buwis na binabawas mga sangkay sa mga supply o sa mga ini-import na mga produkto. Subalit mga sangkay, ngayon masyado na pong naiiba. Ang bansang Amerika ay nagdeklara ng tinatawag na reciprocal tariffs sa maraming mga bansa, kasama na po doon ang bansang Pilipinas. Dahil po dito mga sangkay, nagkakagulo ngayon ang maraming mga leader sa iba't ibang mga bansa. Pinag-uusapan po ito ng gusto. At ngayon nga po mga sangkay, ang bansang France ay nananawagan na po sa mga kakampi nitong bansa na itigil o magdesisyon silang itigil ang kanilang supply ng mga produkto papunta sa bansang Amerika. Kapag nangyari ito mga sangkay, ano kaya ang magiging masamang dulot nito sa US? Ngayon nga mga sangkay, ang Amerika ay nagkakagulo. Marami po sa mga tao doon ay nagrarally na, nagpo-protesta dahil sa kanilang sinasabing maling pamamalakad daw po ni Donald Trump. Isa po sa kanilang kine-question ngayon mga sangkay ay ang kapangyarihan nitong si Elon Musk. Si Elon Musk mga sangkay ay isa pong pinakamayamang tao sa buong mundo. Siya po ang richest man in the world na sinasabi mga sangkay na siyang utak ng lahat ng ito. Kaya't marami po sa mga Amerikano ay naglabasan po sa mga kakalsadahan. Sila po ay sumisigaw na wag nang ituloy itong mga binabalak ni Elon Musk na ngayon ay nagtutulot po ng chaos sa bansang Amerika. Sila ay naglabasan sa kalye, dala-dala ang mga placard na sumisigaw mga sangkay bilang pagkukundina sa Trump administration. Subalit mga sangkay, hindi lamang po sa bansang Amerika, maging ang western countries naglabasan din po mga sangkay ang maraming mga tao doon para isigaw kay Donald Trump na alisin na po itong patakaran na nagdudulot po ng kaguluhan sa buong mundo. Isa sa mga pinatawan mga sangkay ng mga matataas na taripa ay ang Vietnam na mayroon pong 46%, Syria na mayroon pong 41%, Iraq may 39%, Indonesia mayroong 32%, maging ang Taiwan ay 32%, Switzerland 31%, at ito pa ang nakakagulat, pati po mga kakamping mga bansa pinatawan din po ng mataas na taripa tulad po ng Japan na mayroon pong 24%, South Korea 25%, India 27%, mga bansa sa Europe mga sangkay o western countries na may taripa na napakataas. Kabilang po dyan mga sangkay ang bansang Pilipinas. Subalit ang good news lamang po sa ating bansa, ang ipinataw lamang po ni Donald Trump ay 17%, na bagamat maaapektuhan daw po nito ang ating bayan. Subalit mga sangkay, hindi po ganun kalala at posible pa pong dito magpuntahan ang mga foreign investors sa Pilipinas at dito na po mamuhunan dahil makikita po nila na mababa lamang po ang taripa na inilagay ni Donald Trump. Dahil dito, mga sangkay, marami po mga tao ngayon o mga leader sa buong mundo nagkakaroon po ng question mark sa pamumuno ni Donald Trump. Ano
nga ba itong ginagawa ngayon ni Trump? Kung titingnan po natin ang sistema at isinusulong ngayon ni Donald Trump, ito daw po ay para sa mga Amerikano. Kaya nga kung tawagin nila itong mga sangkay, America First. Ito rin po ang kanyang ginawa nung siya po ay naunang namuno, unaupo bilang Pangulo ng bansang Amerika sa first term. At ngayon mga sangkay, mas pinalala dahil ang nasa likod daw po ay itong si Elon Musk na kine-question po ng mga Amerikano na bakit daw po nakikinig si Donald Trump sa negosyanteng ito. Dahil dito mga sangkay, posible daw pong mag-collapse ang world economy dahil po sa ginawa ng bansang Amerika. At ngayon nga po mga sangkay, isa sa pinatamaan ng bansang US ay ang bansang China. Ang trade war na noon pa man ay nangyayari sa panahon po nung unang term o unang naupo si Donald Trump. Ang China ay pinatawan po ng 34% na taripa sa kanilang mga produktong pumapasok sa bansang Amerika. Pagkalaki-laki mga sangkay na talaga nga naman kung ikaw ay negosyante galing sa China at may mga produkto kang papuntang bansang Amerika, itatamarin ka o mapapaisip ka na lamang kung itutuloy mo pa ba ang mga produkto na sinusupply mo sa bansang Amerika dahil po sa napakataas na taripa. At dahil po dito mga sangkay, ang bansang China ay hindi po nagdalawang isip. Tinaasan din po ang taripa. Nagkaroon po ngayon ng tinatawag na trade war. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, nauna na pong ginawa ito ni Trump. Bago umabot sa 34%, nasa 20% lamang po ang taripa na nauna. Pero mataas na po ito. Lubhang mataas na po ito mga sangkay. Pero mas nakakagulat ang desisyon ngayon ng bansang Amerika. Pinaabot pa po nila ito ng 34% na taripa sa mga produkto na nanggagaling sa China. At dahil dito mga sangkay, gumanti na po ang bansang China. Nagdiktara po sila ng pagpapataw din bilang paghihiganti sa bansang Amerika. 34% din po na taripa para po sa mga produkto na pumapasok po galing sa bansang Amerika going to China. Dito na mga sangkay nagsimula ang matindi na naman pong digmaan pagdating po sa mga produkto o trade war ng dalawang higanting bansa. Ang number 1 na bansa ay ang bansang Amerika at ang pangalawa naman ay ang bansang China. Hindi rin po dito nagtapos mga sangkay. Kung ang China nagpataw po ng 34% na taripa bilang paghihiganti, nung malaman po ito ng bansang Amerika, nagdeklara din po sila mga sangkay ng pagpataw ng mas mataas pa na taripa laban po sa China na aabot po sa higit 50%. Katakot-takot na digmaan mga sangkay pagdating po sa mga negosyo o mga produkto ng dalawang bansang ito. Talagang walang nagpapatalo. Gusto ng dalawang bansang ito mga sangkay na sila ang mangunguna pagdating sa ekonomiya. Hindi po sila nagpapaapi sa isa't isa. Walang nagpapakumbaba mga sangkay. Ayon po kay Donald Trump, nirerespeto niya po si President Xi ng China. Subalit kailangan niya daw po itong gawin mga sangkay na hindi lamang po sa China ito ginagawa, kundi maging sa mga kakamping bansa kagaya ng Japan, South Korea, Pilipinas, mga bansa sa Europe. Ang nais kasi ni Donald Trump mga sangkay na umunlad muli ang bansang Amerika dahil para po sa inyong kaalaman, ang US matagal na pong naghihikaos, naghihingalo ang kanilang ekonomiya na ang isa sa dahilan mga sangkay ang ginawa ng mga leaders ng US na pagtalikod sa alituntunin ng Diyos. Lumala mga sangkay ang kahalayan, lumala ang mga makamundong gawain sa bansang Amerika, lalong-lalo na po sa California o sa Las Vegas. Kung kaya't mga sangkay, nabaon ng nabaon ang ekonomiya ng bansang Amerika. At ngayon mga sangkay na si Donald Trump na ang namumuno, sinusubukan niya pong ibangon yung US. Baka sakali maisalba pa. Maliban dyan mga sangkay, ibinalik din po ni Donald Trump ang bansang Amerika sa kung ano pong prinsipyo ang mayroon sila noon. Ito po ay ang pagkilala kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Sa madaling sabi, itong si Trump ay isang pro-Jesus, hindi po anti-Christ. Subalit mga sangkay, sa kabila po ng ginagawa ngayon ni Donald Trump, marami po ang nagque-question sa kanyang leadership dahil para sa kanila, masyado daw pong malupit itong ginagawa ngayon ni Trump. Biruin mo ba naman mga sangkay, maglagay ka ng mga matataas na taripa sa buong mundo o sa maraming mga kilalang mga bansa. Itong nangyayari ngayon sa US mga sangkay at sa mga bansa sa iba't ibang panig ng ating mundo, posibleng nga bang lumala pa o posibleng umabot mga sangkay ng World War III. Lalong-lalo na po itong banggaan ngayon ng bansang Amerika at China. Bagamat wala pa po tayo sa aktwal na digmaan gamit po ang kanilang mga matitinding weapons. Subalit mga sangkay, klaro na po ang nangyayari. Nagkakaroon po ng World War ngayon. Nakikipagdigma ang bansang Amerika sa maraming mga bansa pagdating po sa palitan ng kanilang mga produkto o tinatawag po itong trade war. Saan nga ba hahantong ang malaking problemang ito? Magdudulot po ba ito ng mas malaki pang sigalot sa maraming mga bansa? Magkukolaps nga ba ang ekonomiya ng buong mundo? Ano
po ang inyong opinion? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.